Magandang gabi mga kapatid. Yan, kay Brother Jimmy, kay Brother Josh. Ayan, magandang gabi din, Pastor, at sa ating lahat. Brother Josh? Yan, good evening din po sa inyo, Pastor, Brother Jimmy, at sa lahat po ng atin pong mga kapatid ngayon na kasama po natin sa atin pong Stewardship Podcast. Amen. Ayan, so tayo po ay nasa pangalawang gabi na, no? Ang bilis, parang kailan lang ba yun? Parang Or episode 2, no? Tama ba? Ang episode 2 na po tayo Tama po. ngayong gabi. Last Tuesday po tayo nagumpisa at naging matagumpay sa tulong ng Panginoon yung ating unang episode. Oo. Marami tayong natutunan, Brother Diyos, ano po, Pastor? Especially Amen. yung ating mga kapatid na nagko-comment ay nabusog din tayo sa kanilang mga comment. And Kaya nga we eh. we still encourage everyone na kayo po ay mag-comment at makisabay, ano po, sa ating gagawing pag-aaral ngayong gabi. Kung last time po ay meron tayong magandang pinag-aralan, ay lalo po ngayong gabi, mas maganda yung ating pag-aaralan. Amen. Anyways, Amen. wini-welcome po natin, Pastor, wini-welcome natin ang lahat ng mga kasama natin sa ating live sa Facebook, ano po. At meron na nag-comment, marami na tayong mga nag-comment, una po dyan nag-comment ay si Brother Jonathan Maglonso. Good evening po sa lahat. Good evening po, Brother Jonathan. Good evening po. Ayan, Happy listening. Happy Ayan, listening good po. evening. At si Sister Tess din. Sabi din si Sister Tess, good evening. Good evening po sa lahat. Ayan, at si Sister Lorna. Lorna. Ayan. Ayan. Lorna, good Sabi- evening mga kapatid. God bless sa ating lahat. Hello po, Yan. Sister Lorna. Happy listening po. Happy Okay, listening. good evening po. Good evening po sa ating lahat, at sa lahat ng mga feel free mga kapatid na inyo pong i-share yung ating live na ginagawa ngayon upang katulad ng nakaraang gabi ay marami pong nakinabang at sa tulong ng Panginoon, marami tayong naabot na mga kaibigan at mga kapatid sa iglesia na nanood sa ating pag-aaral. So, ngayon pong gabi ay last time po ay nagkaroon po ng privilege, Pastor at Brother Josh, yung ating mga tagapakinig at nang makapag-comment sila. Pero this time ay medyo i-enhance natin, Pwede. Mas malaki yung opportunity niyo mga kapatid na makapag-engage sa ating gagawing pag-aaral sapagkat pwede niyo pong tawagan si Pastor, okay, sa kanyang Facebook account or Messenger account. And then kayo po ay i-connect natin dito sa ating gagawing pag-aaral. At kung paano niyo po narinig aming tinig, ay gayon din po maririnig yung tinig kapag kayo po ay nagsasalita habang nag-share ng inyo pong mga insights sa ating mga talakayan na gagawin ngayong gabi. Amen. Okay, mukhang Amen. mas maganda, Pastor, no? Oo. Ah, Okay. Ayan. So, tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid, Ngayon pong gabi ang ating tagapagsalita ay pangunahan po tayo ni Pastor Junel Pope at ang title po ng kanyang i-discuss o i-lecture sa atin, hindi siguro lecture, kundi i-facilitate sa atin ngayon is the importance of the study of stewardship. Bakit nga ba? Okay, bakit nga ba natin kailangan na pag-aralan yung patungkol sa stewardship? Okay? Marami tayong natutunan last time na naunawaan natin mga kapatid na napakalawak po pala ng sakop ng stewardship. Kaya nga naman siguro ngayong gabi ay tingnan natin kung bakit natin kailangang pag-aralan kahalagahan, importansya o significance ng pag-aaral ng stewardship. Okay? Amen. So, Yun. ngayon pong So Pastor, gusto ko lang banggitin kung paano magpapatuloy yung ating gagawing pag-aaral, Oo, sige, Brother Jimmy. In each slide mga kapatid, sa ating mga nakikinig, sa bawat slide po natin ay meron pong katanungan na atin pong ipupukol talaga, or itatanong sa atin at bawat isa po sa atin ay pwede po mag-comment sa mga kasagutan po ninyo patungkol dito sa katanungan na aming itatanong. And then after that ay ipapakita ni Pastor yung kanyang PowerPoint. Ayan. So, Yes. Tama po, Pastor? Tama. Ganun nga, Brother Jimmy, para at least mag-share muna tayo. Yung ating mga kapatid, they could also share. And then tingnan natin kung ano yung advice or payo ni Mrs. White tungkol dito at ang banal na kasulatan. Ayan. Amen. Okay, ayan. So, Ayan, may nadadagdagan comment po sa ang atin, ating
Ang sabi mo, Ate Karen, good evening po sa lahat. Good evening din, Sister Karen. Sister Karen. Ayan. So, Alright. siguro, Brother Pastor and Brother Josh, hindi lang sila talaga yung nakikinig ngayon, kundi may mga kasama siyempre. May mga kasama Amen. siyempre sila sa kanilang mga tahanan. So, Yes. binabati din natin ang lahat ng mga nakikinig. Okay? Basta Amen. naabot ng tinig nito ng ating gagawing Naman pag-aaral. po. Kaya po, iano po natin, i-like, mag-comment at mag-share sa atin pong Yun. mga kapatid, sa atin pong mga kaibigan na gusto rin po natin na makinabang sa atin pong gagawing pagtalakay po ngayon kasi very interesting yung atin pong mga nagiging topics sa bawat gabi or episode ng ating pong podcast. Yeah. Amen. Okay. Brother Josh, ma-share ko lang alam niyo po ba si Brother Josh at ang inyo pong lingkod ay nakaka-attend na ng mga seminar or tawag dito. Ano bang tawag din, Brother Josh? About sa stewardship. Certification ba ang tawag doon? Residency program. Residency program. Mga kapatid, kung inyo pong may tatanong, ay ang ating pong ginagawang mga pinag-aaralang mga topic ay yun din po yung aming napag-aralan. So parang umaattend din po kayo ng parang umaattend din ang ating mga kapatid ng residency. Stewardship residency. Stewardship residency. So, seryosohin po natin mga kapatid at talagang makikinabang tayong lahat. Okay. Yeah. Ayan, nariyan po Sister Annalisa. Si Ate Josie. Good evening, Ate Josie. Happy listening. At kay Kuya Art at sa lahat na nandyan. Hello po, happy listening po. Saka mabanggit ko lang din po, Brother Jimmy Pastor, kakaiba po yung atin pong approach. Kasi kung gagawin po natin na parang lecture type din, parang minsan na boring. Tama po ba? Para lang tayo para tayong nakikinig sa classroom. Pero yung approach po na ginawa po natin dito is a podcast style. Lahat po ay meron pong ma-share, may ibabahagi all throughout ng ating pong pagtalakay. Amen. Ayan, nariyan po. Kasama na po natin si Sister Chet or Cynthia Galang Castro. At siya po ay bumabati ng good evening po mga kapatid. Good evening po. Good evening po. Chet. Listening. Okay. So, proceed na po tayo, Pastor. Oo, sige. Pero bago po yun, mga kapatid, bago tayo mag-proceed sa ating gagawing pag-aaral, ay tayo po ay yuyuko muna po muli upang tayo ay manalangin at pangunahan tayo ni Brother Joshua sa ating panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakila at kabanal-banalan po naming Panginoon, lubos ang aming pagpapasalamat muli sapagkat muli niyo po kaming pinagbuklod-buklod gamit ng programa pong ito upang kami ay magtalakayan at magpatibayan ng aming pananampalataya at aming pagkakilala bilang mga tapat mong katiwala. Dalangin namin Panginoon, pangunahan, ang mangunguna po sa aming pagtalakay na ito, si Pastor Junel, at dalangin din po namin, Panginoon, ang bawat mga kapatid na nakatunghay ay magkaroon po ng bahagi at makinabang po sa aming pong mga gagawing pag-aaral. Pangunahan kami ng Banal na Espiritu upang kung magkagayon, kami ay ma-empower na matransform ang aming mga buhay at aming pong may apply ang lahat ng aming pong mapag-uusapan. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Ayan. Okay. Siguro bago tayo pumunta doon sa promotional video natin, another comment galing po kay Tita Chet. Sana naman maraming kapatid natin ang makinig and watch and learn to abide. Praise the Lord. Amen. Amen. Ay mga kapatid, sabi nga po kanina ni Brother Jimmy at ni Brother Josh, don't forget to share, like, yan. At ano pa ba yun? Share, like, and wala naman tayong subscription. Hindi pala. Pero Brother Josh, alam ko may YouTube na, di ba? Yes po. Kasi medyo nagkakaroon na po ng limits ngayon sa ating pong mga Facebook, sa ating pong mga Facebook live. Hindi na po tumatagal yung mga recorded lives, mga previous lives po natin. Kaya naman po na pagdesisyonan po natin na ilagay po sa atin pong official YouTube account ang lahat po ng mga topics ng atin pong podcast. So, send ko po ang link sa atin pong GC at sa atin pong comment section para kayo po ay makapag-subscribe at pwede nyo rin pong i-share yung atin pong mga recorded
mga episodes. Yun nga lang, Brother Josh, sa ngayon ay upload muna tayo. Pero kapag nakaabot po kami, kung hindi ako nagkakamali ng 100 na subscription sa YouTube, mailalive na rin namin ito sa YouTube. So, Amen. magkakaroon tayo ng multiple platform, hindi lang sa Facebook, sasabay siyang magla-live din sa ating Sa YouTube. YouTube. Kung mga kapatid, kung makakabuo po kami ng at least 100 na mga subscribers. Kaya please subscribe. Now. Ayan. Opo. Alright. So, punta na tayo, Brother Jimmy, no? Dun sa ating promotional video. Yes, Pastor. Sige po. Okay. Sige po, mga kapatid. Young, his grandmother Lois and his mother Eunice passed on to him the faith they held dear. Later, Paul encouraged Timothy to continue in the things he had learned from childhood. This foundational instruction prepared Timothy for greater responsibilities in his future ministry. This story illustrates the importance of early spiritual training. Families play a vital role in nurturing faith and instilling values in their children that will shape their lives and extend to the broader community. Ellen G. White affirms this by saying, "In the home, the foundation is laid for the prosperity of the church." The influences that rule in the home life are carried into the church life. Therefore, church duties should first begin in the home. Now, pause for a moment. How committed are you in nurturing the younger generations in your family or church? Are you teaching them to trust God and study His Word each morning? Are you encouraging them to follow God's command to return their tithes and regular and systematic offerings whenever they receive an allowance or a monetary gift? This practice not only cultivates a lifelong spirit of generosity, but also establishes the habit of trusting in God's provision. As we return our tithe and promise offerings, let's pray and work for the younger generations so that they also may learn to place their desires last and God first. Okay. Ayan, ang ganda ng ating ang ganda ng ating Brother Josh, promotional video. Ipinapakita since we are actually studying about the importance of the study of stewardship. Doon sa ating promotional video, magkaroon lang tayo ng konting reaction video. All right, doon sa ating napanood. Ay pinapakita ron mga kapatid na as early as possible, yung ating mga anak ay maturuan na sila ng paglilingkod sa church. Sabi nga doon, yung mga church duties, dapat itinuturo na sa ating mga anak as early as possible. And one of them is yung pagiging tapat, yung pagiging katiwala. No po? So kasi alam natin that they will be the future of our church. Ibig sabihin, time will come. Tayo mga kapatid ay, alam niyo, Brother Josh, mawawala tayo. Sino papalit sa atin? Kaya as early as possible, turuan natin sila. Sabi nga, train up a child in the way he should go and when he's old, he will not depart from it. So, ang stewardship mga kapatid, when it comes to education, na siyang ginagawa natin ngayon, ay hindi lamang naka-confine sa mga adult. No? Ibig sabihin, ang training at ang education, when it comes to stewardship, ay nagsisimula dapat saan? Sa mga bata. No? Dapat maturuan na silang maging mabuting katiwala sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, hindi lang sa pera, kundi sa kanilang katawan, sa kanilang kaibigan, sa kanilang kapwa, sa environment, sa kanilang oras, lahat-lahat. Okay? Amen. Ano mas sabi niyo yan, Brother Josh, Brother Jimmy, doon sa video? Oh, Yes, Brother Jimmy muna. ay, nakita natin, nakita ng Brother Josh, yung idea na everything starts at home. Ano po? Everything starts at home. Kung ano yung naikintal o naituro ng mga magulang as first teacher ay talagang magma-manifest. Makikita ito sa loob at labas ng tahanan. Hindi lang pastor, no? Hindi lang naapektuhan yung yung performance inside the church, okay? Kundi naapektuhan din ng magandang pagpapalaki yung komunidad na nasa paligid, nakikinabang. Kaya usong-uso sa mga probinsya, no? May mga kanino bang anak niyan? Mga ganun, no? Sana yung karugtong ay maganda. Kasi may dalawa doon eh. Kanino bang anak yan? Napaka-kulit naman. Hindi sana maging ganun. Kundi, kanino bang anak yan? Nakakatuwa naman. Diba? Parang ganun po. So, talagang everything starts at home.
especially yung pastor, no, yung age ng a year old hanggang 12 Yes. years old. Values formation po talaga yan. Kaya Mm. talagang dapat maituro sa mga anak natin. Amen, Amen. amen. Sa akin Oo. naman, Pastor and Brother Jimmy, nakita ko dito yung kung ako yung values talagang na ita-transfer. Hindi sa kaisipan kasi natin ngayon monetary lang or our sabi nga natin yung ang akala natin na pwede lang nating ipamana yung mga material blessings yung mga financial, but ang pinakamahalaga dito yung yung character ang pinakamatransform at Yes. maipasa sa ating pong mga kabataan as early as possible. Kasi katulad nga po ng naging yung naging story doon sa video, no? Mhm. Yung mga magulang ni Timothy, 'di ba, as early as possible, sabi nga ni Pablo na sa kabataan mo pa lamang nalaman mo na ang Holy Scriptures ang makakapagpaano sa iyo when it comes to salvation. And ganun din sa ating pong mga kabataan ngayon, especially Pastor at Brother Jimmy, medyo challenging sa panahon natin ngayon na hubugin yung faithfulness. Kasi ang daming hadlang ngayon ang dami yung mga nakikita sa social media, kung ano yung mga trending. So, dapat na makikita natin dito yung role at importance ng mga magulang sa pag-guide at paghubog ng atin pong mga kabataan ngayon. Kasi yung iba, dahil busy rin ang mga magulang, Pastor and Brother Jimmy, inaasa na lamang sa paaralan Okay lang Opo. sana, Pastor, kung yung paaralan is Adventist. Talagang magkakaroon ka ng peace of mind at panatag ka dahil yung ating pong mga anak is mahuhubog sa karakter ng ating Panginoon. Pero sa panahon natin ngayon is marami sa atin nagpapaaral sa mga schools na hindi po Adventist, nagiging challenging na mahubog yung karakter ng ating pong mga kabataan. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, ini-encourage natin, kung kaya natin, ang ating pong mga anak, ang ating pong mga kabataan is talagang mapag-aral po natin sa ating pong mga institution, sa mga schools ng Adventist. Kagaya po sa atin, meron po tayong sariling school sa Malolo Seventh-day Adventist Church. Amen, amen. Yan, thank you very much, Brother Josh. Ang ganda ng Brother Jimmy, no? Ang ganda ng shinare ni Brother Josh. Ayan. Okay. Okay. So, may nag-comment po ba? Wala pa naman. Wala. Oo. Siguro along the way may magko-comment nito habang dinidiscuss natin, especially kapag may mga questions na Brother Jimmy. Ayan, palagay ko ay Okay. may mga magko-comment na. Tama Ayan. po. So, katulad po ng ating naipangako, mga kapatid, tayo po ay may mga katanungan na itatanong para sa bawat isa natin. Ano po? And feel free to comment your your answer, and then pwede pong tumawag ulit kay Pastor sa account ni Pastor, Messenger account ni Pastor, para po kayo ay marinig at makapagsalita sa ating platform. So, Pastor, let's start sa ating unang katanungan. Okay? Ang una po nating katanungan ay, okay, hindi ko alam kung may pa-flash po natin to, pero sa hindi po makakasunod ng tanong ay ulitin naman po, ulitin na lang natin. Ulitin na lang. Ang tanong po ay, ano po, the term stewardship, ano po yung ibig sabihin nito when it comes to Christian context? Okay? Yan. So, ano daw pong ibig sabihin ng stewardship na word? Kung ang pag-uusapan po ay sa Kristiyanong konteksto, na pagpapaliwanagan na po. So, yun po yung ating unang tanong. Oo. So, when it comes to the Christian context of stewardship, mga kapatid, alam naman natin yan ay laging nakafocus sa ating Panginoon. Wala nang iba, no? Hiwalay sa konteksto ng mundo, okay? Iba ang definition ng stewardship kapag ang mundo ang magpapaliwanag. At iba rin ang definition ng stewardship kapag ang Biblia ang magpapaliwanag. But since tayo yung mga katiwala ng ating Panginoon, ang ating description ng stewardship is based on the Bible kasi yun yung salita ng ating Panginoon na itinuturo sa atin, no? Kaya mga kapatid, yung term na yan na stewardship ay napakahalaga sa konteksto po ng Christian. Kagaya ng napag-aralan natin recently,
ang pinupunto lagi ng stewardship ay walang iba ang ating tagapagligtas. Kung yun mga kapatid. Mamaya may makikita natin sa ating slide, ano nga bang sinasabi? Ano ba yung definitions talaga ng stewardship when it comes to the context of the Christian? Oo. Yes, tama po yun. Okay. Brother Josh, may additional ka ba? Ay, Nakamute ka, Brother Josh, brother. walang boses. Ayan, nakapatay pala yung aking pong ano. So kanina pa pala ako nagsasalita. When it comes to pastor, no, yung Christian stewardship saka kasi marami nga yung definition ng stewardship eh. Pwedeng as kung sa secular kasi you're just a manager. Of what? Kung titignan natin, di sa ano po natin. Ngayon, kung secular and Christian ang pag-uusapan, talagang magkaiba kasi iba ang view, ang pananaw ng mundo when it comes to stewardship. Iba rin ang pananaw kung ang ating pagbabasihan ay Biblia. So Yes. ngayon, mas maganda, liliwanagin natin yung kahalagahan na makita natin yung Christian stewardship. Kasi tinawag tayo as what? Kristiyano. So, ang susundan nating pattern is kung ano yung sinasabi ng ating pong Panginoon. So, yun po yung mahalaga nating makita na definition or pagpapaliwanag sa pagiging katiwala po natin Yes. sa mga blessing ng Diyos. Oo. At Kaya kung yun, kasi Brother Jimmy. At kung meron man po sigurong ma-exalt sa lahat ng bagay na ating natanggap sa araw-araw, ito man ay talent man, ito man ay treasure or time, ay kumbaga ay hindi ma-highlight dapat yung sarili natin, kundi ma-highlight yung kapurihan sa Diyos. Ano po? Amen. 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 Yan nga sabi ni Sister Tess dito sa comment niya, stewardship is putting God first. Yan. Oo. Putting Thank God you very much, first. Sister Tess. Putting God first. Kaya makita niyo yung aming background dito, nakaganon. Yan, ibig sabihin putting God first. Nakukuha niyo ng mga kapatid yung punto actually, no? Pero bibigyan natin ng mas elaborated na definitions in the biblical context kung ano po ba talaga ang stewardship. Sige, pakita natin. Ayan, itong sabi mga kapatid. Okay? Ay, yung, wait lang ha. Ayan, what is stewardship? Ay, alam niyo na yung mga kapatid. Actually, na-define na ito nung nakaraang meeting natin eh. Alright, sabi dito, is the lifestyle of the one who accept Christ's Lordship, walking in partnership with God, and acting as God agents to manage His affair on earth. So, makikita natin yung tatlong mahalagang punto na tinutukoy dito patungkol sa stewardship in biblical context. Sabi yan, it is a lifestyle. Kaninong lifestyle? Doon sa tao na tinanggap si Kristo bilang Panginoon ng kanyang buhay, na lumalakad in partnership with God and at the same time, acting as God agent to manage His affair on earth. So makikita natin mga kapatid, it's all about putting God first. It's all about relationship with Him, no? It's all about living a life with Jesus. That is stewardship. Yung lifestyle na tinutukoy dito ay dapat si Kristo, yung Panginoon natin, and we are in partnership with God, mga kapatid. Kumbaga, ang tawag dun sa partnership, Brother Jimmy, Brother Josh, yung parang, ano sa Tagalog yun? Partnership. Parang, Pahirap i-translate sa Tagalog eh. Partnership with God, and we act as God agents. Ibig sabihin, dito na pumapasok, Brother Josh, yung nagiging manager tayo ng lahat ng mga affair ng Panginoon dito saan? Sa sanlibutan, mga kapatid. So ito yung biblical definition, mga kapatid, in the biblical context, no, ng stewardship. Separate, hiwalay sa konteksto ng sanlibutan, na sabi nga ni Brother Josh kanina, parang manager ka lang ng ano. Pero dito, mga kapatid, ang pinag-usapan dito ay tayo hindi labang master manager, kundi ang stewardship dito ay pinapalooban ng isang malalim na relasyon nung katiwala at nung ng Panginoon bilang nag-assign sa atin bilang kanyang mga katiwala. Ayan. Ayan. So, Brother Jess, dito, baka may makaragdagan ka. Ayan. So dito po, Pastor, no, sa definition po natin ng stewardship. Actually, during our our certification isa ito sa mga exam namin eh. talagang i-define what is stewardship. So makikita natin dito, mga kapatid, sa definition pa lamang ng stewardship, dinidistinguish na yung role na meron between
God and Man. tayo bilang mga tao. So makikita natin dito, mahalagang concept na makita natin, sino yung may lordship? Si Kristo, hindi tayo. Si Kristo ang merong lordship. Ngayon, anong meron sa atin? Ano yung relasyon natin sa Diyos? May partnership. Ngayon, ano yung role natin sa pagiging steward? It's as we are agent, so ahente pala tayo ng Diyos dito sa lupa. So, ang tanong kung ano ba tayo? Good agent ba tayo o bad agent? And syempre, kasama na rin doon yung pagiging manager. Yes. So, ang Lord, walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Magkakaroon lang tayo ng relationship. And what kind of relationship meron tayo mga kapatid? Partnership. Parang ano po pala, no? Parang sa lahat po pala ng aspeto natin, kapartner natin ng Diyos. Yes. So, for example, sa negosyo, business partner ko pala ang Diyos. Pero sa negosyo, ang Diyos ang bahala sa kapital, siya ang bahala sa lahat ng mga bagay. We are partnering with him. Ngayon, ang gagawin lang natin is to manage. Paano natin i-manage, paano natin i-handle yung mga pinagkatiwala sa atin. Yun yung magiging natin. Yun yung mas lalo nating palalawakin, mas lalo nating bibigyan ng kahulugan all throughout ng ating pag-aaral. Amen. Amen. So naalala ko lang yung sinabi ni Pastor Jerry Estabilio. Kasi di ba may nagtanong last time doon sa ating pag-aaral na yun, paano daw ba itatight yung kita sa pagsasaka? Yun ba ay gross or net? ang sinabi ni Pastor ay tama po ba, gross ay pangkalatan, Pangkalatan, dapat daw gross. Pero di ba po nakakapagtaka, bakit gross? Samantalang siyempre gagastos ka ng feeds, ng fertilizer, ng mga seeds. Gagastos ka eh. Pero ano pong sabi ni Pastor doon? Ano pong sabi ni Pastor Jerry? Kaya siya naging gross dahil ang Diyos ang nagpapatubo talaga. Ang Diyos ang nagbibigay ng sunlight, ang Diyos ang nagbibigay ng nutrition doon sa halaman na yon. Kaya siya tumutubo. So ang Diyos ang may hawak. Nakita ko, Pastor, doon na ibig sabihin pala talaga ay everything na ating ginagawa is in partnership with God. Yes. Na hindi natin pwedeng sabihin, mas malaki yung effort ko, Panginoon. Mas malaki dapat yung recognition para sa akin. Hindi, mga kapatid. Makikita natin ang Diyos ay laging kasama natin sa lahat ng affairs ng ating buhay. Yes. Hindi lang sa business, kundi sa pag-manage ng pamilya. Yan, Kaya, Brother GB, nakikita ko, yung bahagi talaga dito ng tao, napakaliit compared dun sa bahagi ng Diyos, no? Kumbaga, Brother Josh, sa business, parang atin 1% or point something percent ganyan sa Diyos talaga is almost 99.9% ang kanya kumbaga yung kanya, pero ginawa niya tayong partner. And the reason why ginawa tayong partner ng Panginoon dito kasi gusto niyang ma-develop yung kanyang likas sa ating buhay. 'Di ba? Amen. Isang paraan 'yon ng Panginoon, mga kapatid, kasi kung babalik tayo dito sa kabilang slide, ito yung punto natin, the study will guide us to having the most important relationship with the Lord God and the Savior Jesus Christ. So it's more on relationship. It's like yung mabubuhay kumbaga makita sa atin yung likas ng ating tagapagligtas. Kasi ako naniniwala, Brother Josh, once na maging partner na natin ang Panginoon, okay, bilang katiwala, itong pagiging agent, that's natural eh. Magiging good agent talaga tayo ng Panginoon. No? Magiging good agent talaga tayo ng ating Panginoon. Pero kung titingnan talaga natin, ang Panginoon talaga, siya talaga yung, sabi nga ni Brother Jimmy, siya yung nagpapatubo. Sa kanya yung sunlight, sa kanya yung ulan, sa kanya, biro niyo mga kapatid, ang bahagi lang ng magsasaka doon gasolina, yung fertilizer. Pero compare mo yon sa ilang buwan na magpapaaraw yung araw na binibigay ng Diyos, yung oxygen, yung carbon dioxide para mabuhay ang halaman, mga kapatid. Talagang wala talaga, mga kapatid. So, ito yung nakikita nating definition, and which is also talagang definition ng stewardship in the biblical point of view. Okay? Ulitin natin. Stewardship is the lifestyle of those who accept Christ what? Lordship, walking in partnership with God and acting as what? God's agent to manage His affair. Ayan. Okay.
So sana naging malinaw 'to mga kapatid sa ating lahat, no? Brother Jimmy, Brother Josh. Yes, Amen. Pastor, naging malinaw. Ano po, at meron po tayong batiin lang natin, Sister Alice Castillo, ano po, kasama natin siyang nakikinig at nag-aaral ng Ayan, ating topic ngayong gabi. So, yan, good sorry. evening din po, Yan. Happy Sister viewing Good Alice. po. evening, Sister Alice. Good evening. Okay. Comment lang po kayo mga kapatid. Muli, comment po kayo sa mga topic o sa mga questions na ating ihayag sa gabing ito. Mm. Okay. So, yan. So Pastor, dako na po tayo doon, ano? I hope naging maliwanag mga kapatid at ang question na ito. So, dako po tayo doon sa tanong sa pang-apat na katanungan mga kapatid. Okay? So, pakinggan po natin mga kapatid Ito po yung tanong. Why is it important to recognize God as the Lord of life in stewardship? Okay? Bakit daw po importante na ating kilalanin o recognize ang Panginoong Diyos bilang Panginoon ng ating buhay sa ating pong pagiging katiwala, ano? Oo nga. Ah, Bakit nga ba? bakit nga ba? Oo. Bakit nga ba? Why is it important to recognize God as the Lord of life in stewardship? Siguro sa akin Brother Jimmy, no, para mawala yung self-centeredness, Ayun. no? Kasi kung hindi natin i-recognize ang ating Panginoon bilang Panginoon ng ating buhay, magiging nakafocus tayo sa ating sarili. Pero kung i-recognize natin siya as Panginoon ng ating buhay, nasi-set aside yung ating sarili. And in that way, natutulungan tayo na hindi tayo magkasala. Kasi alam niyo mga kapatid, when it comes to sin, ang laging focus ng sin ay sarili. Self-centeredness yung I, ako yan, ako gumawa nito, ako nagganyan, ako yung may ganyan. Gaya ng kay Lucifer mga kapatid, no? So, kapag ni-recognize natin, okay, o recognize natin ang Diyos bilang Panginoon ng ating buhay, sa ating pagiging katiwala, nawawala yung ating sarili. At ang nakikita rito mga kapatid ay yung buhay ni Jesus Christ, mga kapatid, no? Brother Diyos, pwede ka mag-add, pero gusto kong naipakita yung sinasabi nung yung sagot dito, no? Okay, wait lang po. Itong sabi rito. Yan. Okay? Okay. Yan. Ito po mga kapatid. Bakit? Kasi salvation, what? Depends on knowing God as the Lord of life. Anong reason? Amen. Anong reason? The reason is, yung kaligtasan natin mga kapatid, hindi nakadepende sa sarili nating gawa. Ang kaligtasan natin ay nakadepende sa pagkakilala natin sa Diyos bilang Panginoon ng ating buhay. Yun mga kapatid, kung bakit mahalaga na ma-recognize natin ang Diyos bilang Panginoon ng ating buhay sa pagiging katiwala kasi yung ating kaligtasan, kanino nakadepende? Sa Diyos. Sa Diyos. Bilang Panginoon natin, no? Hindi sa ating sarili, hindi sa effort ko, hindi sa effort nating lahat, kundi sa Diyos lamang. Baka may karagdagan ka, Brother Diyos at Brother Jimmy. Yan, si Yes. si Brother Jimmy meron. Yes, Pastor. Siguro example. Siguro po marami sa ating mga kaibigan, ako sa sarili ko mga kapatid, ay nag-strive na rin mag-business. Siguro po sa lahat ng mga nagbi-business ay sa palagay ko bilang mga Kristiyano, talagang inilalapit natin sa Panginoon na before we start our business, sasabihin natin sa Panginoon, turuan niyo po ako bigyan niyo ako ng sapat na karunungan kung paano i-manage o i-handle ang business. And then tinulungan ka ng Panginoon, nag-flourish yung iyong business, nagkaroon ka ng masaganang sabihing ani o bunga ng iyong pinaghirapan sa business. And suddenly, parang bumalik yung idea, Pastor, yung idea ng meaning ng worldly stewardship. Ano pong ibig sabihin? Instead na ma-recognize mo yung pagtatagumpay dahil sa tulong ng Panginoon, ayan, medyo na-refocus mo yung success na to dahil sa sarili mong kumbaga, itinuturo po sa ating mga kapatid, kaya importante na-recognize ang Panginoon Diyos sa ating sa ating buhay, pagiging stewardship, upang lagi nating mai-align yung ating priority sa God, sa will ng Panginoon Diyos. And then, it will teach us to humble ourselves at magpasalamat
sa kung ano man yung itinulong niya. Kaya napakahalaga mga kapatid, recognize God. Oo, tama. Kaya nga sabi ni Sister Tess dito, all things are God's, not only by creation but by redemption. All the blessings of this life and of the life to come are delivered to us, stamped with the cross of Calvary. Christ Object Lesson 362. So dito mga kapatid, no, makikita natin kung bakit na lang dapat i-recognize natin. Kasi yun nga, yung salvation ay nakadepend sa ating tagapagligtas, okay? Stamp with the cross of Calvary. Nakalagay pa nga doon sa Christ Object Lesson na sinend ni Sister Tess. At yun, ito rin sabi Brother Jimmy sa John 17:3. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Okay? So, para makilala natin ang lubusan ng ating Panginoon na si Kristo na isinugo ng Ama na siyang magbibigay ng kaligtasan sa atin. I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me, sabi ng ating Panginoon. Amen. So may gusto akong i-share, Pastor. Naalala ko po ito nung umattend po kami ng convention ng stewardship sa Baguio. Isa ito po sa naging namin noon devotional. Ito po talaga tumatak po sa akin po itong quotation po na ito. Ang sabi po sa Desire of Ages 660. Sabi po dito, to the death of Christ we owe even this earthly life. The bread we eat is the purchase of his broken body. The water we drink is bought by his spilled blood. Never one, saint or sinner, eats his daily food, but he is nourished by the body and blood of Christ. So makikita natin dito, Pastor, yung ginawang redemption ng Panginoon, yung ginawang salvation ng Panginoon. Even yung pagkain natin ngayon, yung hangin na meron tayo ngayon na nalalanghap, everything na nasa atin na tinataglay at na tinatanggap natin mula sa Diyos. Lahat 'yon galing sa salvation ng Panginoon Kristo. Kasi nung ano po, 'di ba, nung nagkasala po ang tao, ang sabi nga po doon na bigla tayong nawala ng karapatan i-access lahat, even ang pagkain, tubig, ang hangin, wala na tayong doon, na tayo tawag doon, hindi na tayo karapat-dapat para sa mga ganoon. Pero nakita natin ang Diyos gumawa agad ng action Bakit po? May namatay, may nagsakripisyo kaagad, walang iba kundi ating Panginoon Kristo. Amen. Lahat ng tinatanggap natin ngayon, it's because of redemption na ginawa sa atin ng Diyos. Kaya yung atin pong kung ang ating pong salvation galing po sa Diyos, even yung ating pong pagiging katiwala, dapat tanggapin natin yung lordship ng Panginoon kasi sa kanya galing lahat Amen. Praise the Lord. Yan. Maraming salamat, Brother Josh. Tama yun, Brother Jimmy, no? Yun lang talaga kasi minsan parang masyado lang tayong nakafocus sa ating sarili at nalilimutan natin yung malaking contribution talaga ng Diyos. Overall, wala talaga naman tayo may bibigay Ang Diyos lahat ang nagbibigay sa atin. Pastor, may dagdag ko lang, no? Napag-usapan na po natin kanina pa na talagang wala naman tayong bahagi doon sa kaligtasan o sa mga blessing. Pero mga kapatid, ang nakakatuwa lang dito mga kapatid, pinili tayo Ibig sabihin, pinili pa rin tayo ng Panginoon. Bagaman hindi tayo karapat-dapat, pinili pa rin tayo ng Panginoon na pagkatiwalaan. Isipin niyo mga kapatid, ako makasalanan ako, tapos niligtas niya ako. Nung iniligtas niya ako, 100% nagtitiwala na siya sa akin na ako'y magiging mabuting katiwala. So mga kapatid, ganun kalaki at ganun kalaki yung paniniwala ng Diyos sa akin na magagawa kong gawin, sundin yung kanyang kalooban. Tapos bigla-bigla magiging tayo yung focus ng ating buhay. Parang hindi naman tama. Unfair naman sa Diyos. Amen. Ayan. So, Brother Jimmy, may isa pang katanungan dito na medyo, ewan ko, siguro maraming makaka-relate dito. Yes po. Ano nga yung Brother Jimmy? Oo. Ito po mga kapatid, ayan, sa bawat isa, ito po yung katanungan. Tama po ba, sir? Why do some baptized individuals struggle to recognize Christ as the Lord of their life? Oo nga naman. Ito medyo rin to. Struggle to na karamihan. Challenging. Challenging question. Oo. Yung madalas natin sinasabi, maraming tumatanggap kay Kristo
as their savior but not the Lord of life of their life, 'di ba? Parang ganito. O Panginoon, ha, binibigay ko yung aking sarili sa iyo kasi gusto kong maligtas, pero itong bagay na to, wag muna. Ito muna ang ganito. Pero yung pera ko sa bangko, hindi kasama yan, ha. Pero yung ganito, yung mga ganun ba mga kapatid, o yung may mga bagay tayong sineset aside na hindi natin ipinapasakop sa ating Panginoon. Ang gusto lang natin kaligtasan eh. Pero alam niyo mga kapatid, when it comes to salvation, it would be impossible for us to be saved kung hindi natin i-recognize yung lordship ng ating Panginoon. The reason why marami mga baptized individuals ang nag-struggle na ma-recognize si Jesus Christ as the Lord of their life, kasi ano po mga kapatid, sabi po dito sa slide na ating ito po, any baptized can claim that Christ is the Savior, but not all baptized will what? Recognize Christ as their Lord of their life, okay? So, yun mga kapatid, ang isa sa mga problema, no? Ang isa sa mga dahilan ay masyado nakafocus saan? Sa sarili. Kasi Brother Jimmy, pag sinabing Panginoon ng buhay, ibig sabihin, you have to trust the Lord with all. Pag sinabing with all, ano yan? Wala kang ititira sa iyong sarili. Even yung maliit mong possession sa buhay ay ipagkakatiwala mo sa Panginoon. Pero ang tao kasi, iyon ang kahinaan. Hindi may pagkatiwala lahat, mga kapatid. So when it comes to lordship, everything is, kumbaga, binibigay mo sa Panginoon, even your life. Because we are not the owner of ourselves. It is God. Ibinibigay natin ang ating sarili. Kaso, Brother Josh, Brother Jimmy, minsan, mas mahal natin ang ating sarili kaysa sa ating Panginoon. Amen. Naalala ko tuloy, Pastor, yung verse na kung sino man sa inyo ang magmahal sa inyong magulang o sa iyong anak na higit kaysa sa akin, parang Yes. hindi ko nalimutan ko yung kasunod, Pastor, pero bigla ko naalala, Pastor, bigla ko naalala, Pastor, yung mga karanasan namin nung kami bata pa. Siyempre kami po ay nasa probinsya, at kapag kami nagpapaalam sa mga activity na aming pupuntahan, medyo pwede talaga mag-alala yung mga magulang kasi malalayo at saka medyo mahirap. Mga kapatid, ito sa palagi ko, Pastor, challenging to sa mga parents ngayon. Bilang ang mga anak ninyo po, nila ay pinagkatiwala lang sa kanila ng Diyos, gaano kadali or gaano kahirap sa ating mga magulang na payagan sa mga ganong programa na po. Especially, halimbawa, tulad nitong mga ganitong panahon, medyo maulan, Yes. medyo parang delikado, may hiking. Huwag kang sumama diyan. Nangyayari po kaya, Pastor, sa ating, sana hopefully sa ating iglesia ay huwag po mangyari, po. Paano nga po ba, Pastor, pag ganon? Paano? Siguro may mga reservation din ng mga magulang. Siyempre, una, iniisip yung kaligtasan ng kanilang mga anak. Pero siyempre, yung gumagawa ng program, he will make sure na yung lugar ay safe, no? At hindi delikado sa mga bata. Yun naman ang i-assure, mga kapatid. Yung assurance na ibibigay. Pero yun nga, mga kapatid, sometimes kasi, ito ang problema, mga kapatid. We magnify worldly attainment. But when it comes to spirituality ng ating mga anak, or ng spirituality natin, we are not proud. Halimbawa, yung anak natin, natural lang yan, ha? Natural yan, mga kapatid. Ako masaya ako kapag ang anak ko ay nasa honor roll, di ba? Proud na proud, pinopost natin sa Facebook yan. Okay, yung ating yung diploma, yung certificate minsan, okay lang yan kasi we are proud. Pero kapag halimbawa si Josh, Daddy, pupunta ako sa Daddy, magpapastor. Ang plano ko sa kanya is maging engineer. Nawawala yung, bakit ka magpapastor? Wala namang ganun-ganun. Yung parang alam niyo, mga kapatid, or kaya sasama siya sa isang Voice of Youth, ba't sasama ka doon? Nawawala yung natin, mga kapatid. Minsan ganun ang nangyayari. No? Yun yung nangyayari, mga kapatid, na sabihin natin, we sometimes celebrate with worldly, sabihin natin, mga worldly mga things, attainment sa buhay natin. But when it comes to the spiritually attainment ng ating mga anak, and even us, mga kapatid, sabihin na ng ibang mga tao, parang hindi tayo proud. Okay? The reason, mga kapatid ko, ay yung sinasabi nga, hindi kasi natin nire-recognize si Jesus Christ as Lord of life. When we say Lord of life, we are actually totally surrendering ourselves to Him 100%.
Wala talaga tayong itinatago. Uulitin ko yung talata. Trust in the Lord with half of my heart. Tama ba yun? Trust in the Lord with all. No? Trust in the Lord with all my heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And the very blessings of that is God will direct your path straight. Yun, mga kapatid. Maganda nga po, Pastor, yung yung translation po niyan sa The Living Bible eh. Ano Put sa'yo? God first. Naka-ano doon, Oh. Pastor, naka-ano doon, put God first and He will lead you all So the yung way. talata na yun, Brother Diyos, is stewardship din, ano? Po, stewardship din po yun, Pastor, yung ano na yan sa Proverbs 3. So makikita natin dito, Pastor Brother Jimmy, yung halaga na makilala natin yung ano po, yung trust. Kasi kapag walang nabuo talagang pastor na trust sa Panginoon, hindi mo pwedeng i-consider na Panginoon ng buhay mo ang ating Diyos eh. So mahalaga ma-build sa atin yung trust sa pamumuhay natin day by day. Sabi nga natin kung hindi pa ganoon yung trust natin 100% sa Panginoon sa ngayon, feel natin ganun ang ano natin, lagi nating ipag-pray araw-araw, Lord, step by step, gusto ko po na mas lalong magtiwala sa inyo. Kasi yun naman ang gusto ng Panginoon sa atin eh. Yung lumago tayo sa relasyon sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya. Kaya nga, sinasabi nga ni Solomon sa Proverbs my son, give me your heart. So kapag naibigay natin yung puso natin sa ating Panginoon, nandoon yung ating buong pagtitiwala at lahat ng aspeto ng ating buhay, pwede nating pagkatiwalaan ang ating Diyos. Yun. Kaya ngayon ang tanong mga personal question mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Si Kristo ba ay Panginoon ng aking buhay? Ganyan. Okay? Kasi may naalala ko, Pastor. Narinig ko po ito eh. Ano po ba ang tingin daw natin kay Kristo? Panginoon or Penginoon? Panginoon. Ano po natin yan? Parang maganda po yan eh. Ano po ba ang tingin natin sa Panginoon? Kay Kristo? Kasi minsan nananalangin tayo, parang hingi na lang ng hingi. So ang nangyayari, parang yun nga, Panginoon na lang. At nalilimutan natin yung number one, yung adorations, yung thanksgiving, which is yung grateful heart, nawawala eh. Andun tayo lagi sa supplication. Kaya yun ang nangyayari, Brother Josh, yung sinabi mo nga kapatid. When in fact, we should always praise the Lord in everything, no? Sabi doon, and with thanksgiving and the peace of God that passeth all understanding will guard your hearts. Sabi doon mga kapatid, with thanksgiving, no? Alam naman ng Panginoon, ipoprovide niya sa atin mga kapatid. God knows our hearts mga kapatid ko. But don't forget to praise Him because God is the Lord of your life. No, siya ang Panginoon ng ating buhay. Kaya Brother Jimmy, Brother Diyos, itanong natin ulit natin sa mga kapatid. Sino ba ang Diyos ba ay Panginoon ng ating buhay? Kasi sabi sa commandments, thou shall not Thou shall not have no other gods before me. Mga kapatid, sometimes nare-replace natin ang lordship ng Panginoon sa ating buhay with so many things. No, with so many things. Pwedeng career, pwedeng time, pwedeng possessions, mga material na bagay, everything na-replace yung lordship ng Panginoon sa ating mga kapatid. Kaya yun ang mahalaga. Isuko natin what makes Him the Lord of my life. Please let us surrender ourselves to God 100%. Amen. Pastor, meron po atang mga comments sa po natin sa ating pong live. Sige. So basa po tayo ng ilang mga Sister Alice, maraming comments Sister Alice. Very well said po. Yan, meron pa po, Pastor. Ito. Ayan. Sa bunga po nakikita ang tunay na kaligtasan. Amen. At sabi niya, we just walk with our talk. And then yung huli niya sinabi, minsan po talaga nagiging shopping center si Lord. Amen. Ganun na minsan. Brother Jimmy. May naalala tuloy akong illustration mga kapatid, kung gaano ba natin kakilala ang Panginoon Diyos. Pwede kasing kilala natin ang Diyos by name,
pwedeng kilala natin ang Diyos na siya'y nagbibigay. Pero siguro po ang parang ganito, ah, dahil kilala natin ang Diyos na siya'y nagbibigay, humihingi tayo ng ating mga gusto sa Kanya. Pero sa mas malalim na pagkakilala sa Panginoon Diyos, hindi lang tayo hingi sa Kanya dahil alam natin siya nagbibigay, kundi ang mas malalim po do'n ay, Panginoon, bakit hindi mo ibinigay? Dapat maunawaan po natin yung reason kung bakit hindi binigay ng Panginoon. Siguro do'n po papasok yung mas malalim na pagkakilala sa Diyos. Bakit niya Mhm. hindi Amen. ibinigay? Dahil hindi para sa'yo. Kasi minsan, ang babaw ng pagkakilala natin sa Panginoon Diyos, Panginoon, kala ko ba magsabi lang ako sa'yo, sabihin ko lang ang gusto ko, ibibigay mo. Pero hanggang dun lang yung ating pagkakilala sa Panginoon Diyos, hindi natin siya kinikilala. Hindi natin gusto nating maunawaan niya yung gusto natin, pero yung gusto ng Panginoon Diyos ayaw nating unawain or kilalanin. Yes. Medyo, Amen. Yun. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin, kaya natin pinag-aaralan ang stewardship ngayon. Kanina na-discuss natin unang prinsipyo para ma-recognize natin si Jesus Christ as our what? Lord and Lord ng ating Savior, no? Savior and Lord of our life. That's the first principle why we study stewardship, yung lordship ng ating Panginoon. At meron pang dahilan, Brother Jimmy, may alam ko meron pang point number 2 At yan yung siguro yung sunod na tanong, no? ang next question, Number Pastor, sa 7. ating number 7, tama po ba? Number 7? Oo. Ang ikapitong tanong, mga kapatid, ay what does it mean to remain in Christ in the practice of stewardship? Ayan. Okay, ano na po yung Okay. ibig sabihin ng manatili kay Kristo? Okay, habang atin po pinapractice ang pagiging katiwala. Oo. Ayun. So sa akin mga kapatid, ito sa ating pag-aaral ngayon, kung bakit mahalaga ang pag-aaral ng stewardship kasi tinuturuan tayong manatili kanino? Kay Kristo. Hindi lamang ma-recognize siya as Lord of our life, but also to remain in Him. Ano bang sabi doon sa sa Galatians? Yan. Okay, hindi ko lang, Brother Jimmy, kung Ayan, okay? I am what? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ live in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Okay? So bakit mahalaga mga kapatid? Bakit mahalaga na pag-aralan natin ang stewardship? Because it teaches us to remain in Him. We are crucified with Christ and therefore we no longer lives sa ating sarili. Kundi sino yung namumuhay sa atin? It is Him. Kaya pag manatili tayo kay Kristo, it means ang nabubuhay na sa atin ay hindi yung sarili ko, kundi sino? Si Jesus Christ. Kung manatili ako kay Kristo, magiging mabuti akong katiwala. Okay? Amen. Brother Josh, Brother Jimmy, baka may karagdagan kayo doon. Naalala ko po yung sinabi ng Panginoon mismo po, no, sa kanyang mga alagad, Pastor and Brother Jimmy, sa John 15 verse 5, naman sabi niya po doon, abide in me and I in you. No? Sabi nga po, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Sabi pa po niya doon, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So, Yun. napakahalaga na makakabit tayo, connected tayo. Kaya nga po sa ating pong mga pag-aaral, mga kapatid, sa COP, di ba? COP ang nakalagay po doon, Christ our partner. Dapat yun ang unang mabil sa atin bago yung Christ our provider. Christ our partner muna. Partner muna. Kasi kapag partner na natin ng Panginoon, tiyak ang provided na ng Panginoon ng lahat ng ating pangangailangan. Amen. So, yun ang Tama po. So, Tama yung Brother yan. Jimmy, no? Ano talaga? Yung sige, Brother Jimmy. Ayan, sorry po. Kasi meron po tayong mga nakitang mga maraming comment. Ano po? Oo. Sa ating, ayan. Guys, kung mabasahin ang binanggit ni Sister Cynthia, sabi po niya, trust means teach me, Lord. Ayan, tama nga po yun. Respect and understand your words and your will. Serve and surrender our life to God. Our time, our talent to use for God. Napakaganda po. Yan yung mga maraming, yung tatlong key, ano po, na nabanggit yata, no? Okay.
So thank you po, Sister Chet. Ganun din po, ayan, narito rin po si Sister Josie. Nais ko mong basahin, put God first in our life bilang isang magulang, may pag-aalala sa kapakanan ng mga anak. Ipag-pray muna natin sa Panginoon ang guidance at pag-iingat sa ating mga anak. Yan, yan lang ang aking kinakapitan, lalo higit ang palaging malayo ang aking mga anak. O nga, sa kanyang pagpatnubay at gabay ay para sa aking mga anak. Palaging panalangin sa Diyos ang aking kinapitan dahil pinagkatiwala niya sa akin ang mga anak ko. Kaya pinagkakatiwala ko din sa kanya ang paggabay. O nga, no, two-way Amen. talaga, no? Two-way, Sister Joseph. Amen. Thank you po. Two-way ang partnership. Kukonek tayo sa Panginoon habang ipinagkakatiwala naman niya sa atin yung mga anak natin o Oo. possessions natin. Thank Ayan. you po. Okay. So, yun mga kapatid, sana maging malaking tulong sa atin yung mga comment na yan mga kapatid. Na yan, ang ating mga anak pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kagaya ng pagbibigay ng Panginoon kay Hannah, kay Samuel, no? Pero at the end of the day nakita naman natin ipinagkatiwala ng Panginoon ni Hannah si Samuel sa ating Panginoon. Tama yung sabi ni Ate Josie, pinagkakatiwala niya ang kanyang mga anak sa ating Panginoon, which is good, isang sign ng isang mabuting katiwala. Amen? Amen. Amen. Yeah. Okay. Kaya, ay sige. So, May Pastor? pahabol ako, Brother Jimmy. Sige po, sige po. Oh. Kaya dito sa ating stewardship mga kapatid, no? Sabi nga dito, gusto ko lang i-share ito. Parang naharangan. Okay. The most important aspect of stewardship, okay, and tithing is not the raising of money for the church. Ano daw ang most important? But what? A development of devoted Christians. Ano important? It's not all about raising money for the church. It's all about character development. It's all about maturity. It's all about growing in Christ. Yan ang mismo pinupunto ng stewardship mga kapatid. And yung pagtatay and offering, it will just follow. Yung pag-CCOP, it will just follow. Brother Josh, siguro gusto ko, ayoko namang ilagay yung buong data, yung buong numbers, no? Pero mga kapatid, nakikita ko yung response ng ating mga kapatid when it comes to offering. Hindi yon basta lang pinili nila. Naniniwala ako na meron silang malalim na relasyon sa ating Panginoon. At almost 100 na mga kapatid natin are actually dedicating and committing themselves, no, na suportahan ng ating church in a way sa pamagitan ng COP. Alright? Amen. Pero it's all about money? No. Bakit ginawa nila yon? Hindi ko alam. I mean, ba't nila ginawa yon? Not because they are obliged. Ginawa nila yon kasi sabi nga rito, nadidevelop sa kanila yung nais ma-develop sa kanila ng ating Panginoon. And in response to that development, Brother Josh, yun yung nangyayari. Diba? Naging visible, Pastor. Yung Yes. principle. Oo. Katulad nga, Pastor, natin na pag-aaral last night, no? Yung the other night, na hindi na siya expressive behavior, kundi values, okay? Yes, Dahil values na siya. nakita po natin yung values and principle ng pagbibigay. Okay, ayan. Ate Just Presi? pakibasa yung comment ni Sister Presi. Yan, sabi po dito ni Sister Presi, kailangan po ang Espiritu po ng Panginoon ay makita sa ating buhay. At ang pagsunod po sa Kanya ay pagiging availability po natin. Hindi po ang sapilitang pagsunod sa Kanya sapagkat tayo ay mga katiwala na pinagkatiwalaan ng Panginoon. We may become a treasurer for the Lord and we can do faithfully in the eyes of the Lord. Amen. Thank you very much, Ate Presi. Yan, naalala ko po, Pastor, yung nabasa ko po sa website ng ating pong church. Sabi nga po ng treasurer po natin, si Pastor Douglas. Sabi niya po doon, stewardship and treasury, it's not about fundraising, it is faith raising. Amen. Pinapataas natin ang pananampalataya natin. We are building our faith at susunod talaga, magmamanifest yung pondo para sa gawain ng Panginoon. Kumbaga, Brother Josh, manifestation yung pagtaas ng pagbibigay ng mga kapatid. Amen. Diba? Manifestations because of what's happening in their hearts.
Yun mga kapatid eh. Kung ano yung nangyayari sa kanilang puso. So it's just the manifestation mga kapatid. Kaya tama lang itong team ng ating podcast eh. Steward Sheep. shift. Alright? Amen. So tinan nyo, nakikita nyo, nawawala tayo doon sa kaisipan na ito yung stewardship. Pera-pera lang. Hindi pala yun eh. It's all about relationship. It's all about being in Jesus Christ. It's all about remaining in Jesus Christ. It's all about recognizing Jesus Christ as the Lord and Savior of your life. Amen. At saka pastor, no, siguro doon sa mga higit kumulang na 100 na mga kapatiran sa iglesia, sa palagay ko po ay napanagumpayan na natin yung tinatawag na fear. Kasi possible ang isang tao kapag hindi siya tapat nagbibigay sa Panginoon Diyos, possible meron siyang mga fear na baka what if pag binigay ko to baka kulangin. Pero dahil tayo ay naging tapat na mga kapatid, napanagumpayan na natin yung takot na to sa tulong ng Yes. Panginoon Diyos. Kaya Amen. congratulations mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Amen. Ayan. Okay. Sana ba tayo, Brother Jimmy? Kayo po ay may susunod na katanungan. Ang tanong po ay, why is the development, tama ba, Pastor? Okay. 9. Question number 9. Why is the development of devoted Christians more important than just raising money in stewardship? Ayun, Or yung ito nasagot. na po yung kanina. Yung nasagot Nasagot natin na mga po. kapatid. Yan, nasagot na natin yan. Yung So, dinagdag din ni Brother Josh, it's not fundraising, it's faith raising. faith raising. Amen. Okay po, tama po. Sorry. So number 10 po tayo. What perspective of God should we embrace to become faithful stewards? Okay. Ano naman yung perspective daw po ng Panginoon Diyos, ng ating Diyos Ama, para ma-embrace natin o mayakap natin, mapanghawakan natin yung pagiging faithful stewards. Yan. So ano yung embrace natin? Ano yung parang pananaw to ng Panginoon na kinakailangan nating embrace para tayo maging mabuting katiwala. Meron ka bang sagot diyan, Brother Josh? Siguro po, ipagkatiwala ko muna po, Pastor. Ako'y magdadagdag dyan. Okay. Oo. May naisip po ako. Sige. Mga sagutan. Siguro, ang gusto kong i-embrace, ito po personally mga kapatid, no? Ang gusto kong i-embrace sa perspective ng Panginoon Diyos ay dahil siya yung may kapamahalaan ng lahat ng bagay, dahil siya yung may authority sa lahat ng bagay, at dahil kanya ang lahat ng bagay, ay siguro, yun po, may pagkakatiwala ko sa kanya yung lahat ng mga doubts, Yeah. mga fear na possible kong naranasan sa ngayon at maaari pang maranasan. So, yun po. Gusto kong magpagpakatibay doon sa Diyos ang bahala. Dahil siya ang pinagmulan ng lahat at siya yung panggagalingan ng lahat. Ayun, yun po yung Yun, oo. Yung perspective niya is, yun tama yung Brother Jimmy, no? That's recognizing talaga ang Diyos as our Lord ng ating buhay. Okay? Yung mga perspective pa na ng Panginoon, nasa ba na nakasulatan lahat mga kapatid eh. All you have to do is to dig deeper on that truth. Sabi nga sa John 5:39, you search the scripture, for in them you think you have eternal life, this word testify of me, sabi ng ating Panginoon. So yung mga pananaw na yan mga kapatid is already nasa kamay na natin eh. But minsan hindi lang natin binibigyan ng panahon at pagkakataon na mabasa ang lahat ng mga principles, perspective ng Panginoon when it comes sa pagiging mabuting katiwala ng ating tagapagligtas. Opo. Yan. Okay. Okay. O sa Brother Just may dadagdag. Bago si Brother Diyos ng Pastor, kanina ako'y nakikinig ng mga reels, pero ang pinapakinggan ko po ay yung mga sermons, mga short clips. May isa pastor na nagsabi doon na meron pa bang hindi sinasabi ang Panginoon Diyos para sa kapakanan ng kanyang mga anak? Sa palagay ko po, sabi nga ni pastor, nabanggit na po lahat mga kapatid sa banal na kasulatan. Kaya nga po ang sabi doon, sa John chapter 14 verse 1 po ba 'yon? Yung Do not let your heart. Sorry. Nawala sa isip ko yung verse. Nawala talaga. Basta ang verse po doon ay, ang ginamit pong verse doon ay yung
ayan, pupunta siya sa langit at ipaghahanda tayo ng ating titirhan. Tapos may nabanggit po doon na if it were not so, I would have told you. Ibig sabihin mga kapatid, meron pa ba tayong mga kapatid, meron pa bang mga bagay sa sanglibutan na hindi natin nalalaman at hindi pa sinasabi ng Panginoon Diyos? Nasa sa atin na lang mga kapatid talaga na search the scripture. Kasi, yes, search the scripture talaga mga kapatid. Ayan. So, yun mga kapatid, ang isa sa mga puntong inaano po natin, ayan yung kung bakit napakahalaga na pinag-uusapan natin ang pagiging katiwala. So, nakita natin mga kapatid, hindi natin na-discuss masyado rito yung Brother Josh, pera. 'Di ba? Ang nakikita nating punto rito ay yung relationship natin sa ating Panginoon. Okay? Amen. May comment pala rito. Sabi po ni Sister Tess, if we are truly converted, we must be diligent, obedient, faithful workers, and followers of Jesus Christ. Okay? Amen. So yung conversion na yan ay nagbubunga ng pagiging diligent, pagiging obedient, at pagiging faithful kanino? Sa ating Panginoon. Okay? Hindi baliktad, no? Na dapat maging diligent tayo, obedient para maging converted. Tama 'yung sinabi ni Sister Tess, pag tayo na-convert sa ating Panginoon, these values ay nagmamanifest sa ating buhay. Okay? At kay Tita Chet, sabi niya po rito, kawawa naman ang ating mga kapatid na pinagpala ng Panginoon subalit hindi sila nagpapasalamat o hindi nagbibigay ng tithes. Fake ba ang kanilang conversion? Mahal ba nila ang Panginoon? Hala, ayan. Hindi tanong to. Ayan. Brother Josh, dito sa pinag-aaralan kasi natin, balik tayo doon sa slides na isa. Gusto ko lang i-share to. Isa lang ang reason dito sa Okay? Ayan. Kawawa naman ang ating mga kapatid na pinagpala ng Panginoon subalit hindi sila nagpapasalamat o hindi nagbibigay. Fake ba ang kanilang conversion? Mahal ba nila ang Panginoon? So we cannot judge Tita Chet, no? Pero possible reason is that yung lordship ng Panginoon sa kanilang buhay ay maaring hindi pa nadidevelop. Tama ba, Brother Josh? Kasi Tama po. yun lang naman mga kapatid Yun yung nakikita natin. Kapag kilalanin natin si Jesus Christ as our Lord mga kapatid, sabi nga ni Brother Jimmy kanina, hindi tayo matatakot na magtapat. No? Pero yung reasons kung bakit minsan doon sa una nating topic, yung pag-hoard natin, yung pag-hoard ng mga bagay na blessings ng ating Panginoon hindi natin binibigay because we don't recognize Him as the Lord of our life. Until such time na ma-recognize natin na Lord of our life siya natin mga kapatid, yung pagbibigay ay manifestations. Manifestations. Bunga. So, ibig sabihin mga kapatid, sabi nga, by their fruits, we shall know them. Sa pamagitan ng kanilang bunga, makikilala natin sila. So, makikilala natin mga kapatid, yung fruit through the manifestations. Okay. Ayaw nating mag-judge mga kapatid, no? Doon sa tanong ni Tita Chet, ayaw nating i-judge yung ating mga kapatid. Pero maybe, nasa process pa sila ng conversion na kilalanin si Jesus Christ as Lord of their lives. Amen. Kaya po talagang kailangan nilang tumutok sa ating pong stewardship podcast Yes. para matulungan sila at mag-guide ang ating pong mga kapatid, mga kaibigan, na ma-build yung trust sa ating Panginoon. Kasi kapag wala talagang trust sa Panginoon, malabo na tayo po ay maka-respond or makatugon ng pag-ibig sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga na nandoon agad yung conversion, yung transformation, lahat ng yon mag-aano na lang yun, automatic na magfo-flow po sa ating buhay. Opo. Yes. Hindi, ano yan, yung sabi nga dito, I'm not judging, kaya nga po nagtatanong lang po ako. Opo, at Tita Chet, opo, we're not judging anyone kasi yung level of conversion and spirituality nakadepende rin sa ating mga kapatid. Kaya meron tayong stewardship education para yung level na yun ay tumaas. Parang ganito, Brother Jose, Brother Jimmy, we are actually building trust until
na ma-develop yung full trust. Parang ganyan sa mga kapatid. Kahit naman sa tao, yung relationship ng dalawang tao, halimbawa, hindi mo agad parang iaano lahat kasi hindi pa full yung trust mo sa isang tao, di ba? Palagay mo ipagkakatiwala mo lahat. Pero ito kasi kaiba eh. Ang pinag-uusapan natin dito hindi tao. Ang pinag-uusapan natin dito Diyos, which is hindi mo kinakailangan mag-alinlangan, no? Amen. Kasi siya yung nagbigay sa iyo nang ibibigay mo rin sa kanya. Ganun yun mga kapatid eh. Wala kang ibibigay sa Diyos kung hindi kanya binigyan. Ngayon binigyan kanya, ibig sabihin may ibibigay ka sa Diyos. May babalik tayo sa ating Panginoon. Amen. Ayan. Ayan. So I think, Pastor, yung tanong din ni Tita Chet sa kanina ay pasok dito sa ating sunod na katanungan. Ano po? Sige. Dako na po ba tayo dun sa next question? Okay, sige Brother Jimmy. Okay. Sa question number 12, mga kapatid, ang sabi po dito, what is the difference between obeying God out of obligation versus desire? Okay. Ano daw po yung pagkakaiba noong pagsunod sa Panginoon Diyos dahil sa obligasyon at or sa desire o sa pagnanais? Masidhing pagnanais. Tama po ba, Yeah. desire? Oo. Malalim. What is the difference? Okay? Tanda natin mga kapatid, sabi nga rito sa slides, no? Share ko lang yung number 12 slides. Sabi rito, yan. Ano sabi diyan mga kapatid? The born-again Christian, the person who accepts Christ as his Lord does not feel obligated to obey the will of God, but rather, he desires to obey. The work of a person who doesn't submit to the will of God, but to the will of God is not acceptable to him. Sabi po yan ni Mrs. White. Anong gustong sabihin dito mga kapatid? Kapag tayo pala ay converted and we recognize Jesus Christ as the Lord of our life, ang lahat ng ginagawa natin mga kapatid ay desire na, hindi obligations. Kapag nakapilit tayo ng relationship kay Kristo, yung ginagawa natin ay yung kagustuhan, yung desire na natin, yung gusto natin gawin para sa Panginoon, hindi isang obligasyon. Halimbawa mga kapatid, ewan ko kung makaka-relate si Brother Joss dito kasi naghahanap pa lang po siya ng future niya. sabi ko nga Brother Jimmy nung nakaraan, di ba? Kapag hindi mo mahal ang tao, pero sabi, dapat bigyan mo siya ng ganito kasi kung hindi ka makakapasa. So, anong gagawin mo? Magbibigay ka. That is obligation. Di ba? Ang bigat-bigat niyan, mga kapatid. Ang bigat-bigat niyan. Bakit mabigat? Kasi hindi ka naka-establish na relationship. Ngayon, nung si Brother Jimmy at si Sister She ay na-inlove na sa isa't isa at may relationship na, biro mo si Brother Jimmy from Atlag, nakakapunta ng Santa Maria ba yon, Brother? Yes, Pastor. San Jose po. San Jose. Kahit umuulan, motor lang. Is that obligation? No. That is his desire. Why? Kasi Amen. naka-build up na ng relationship. Ganun din tayo mga kapatid sa stewardship. We feel obligated to bring back what is for the Lord kasi walang relationship. Pero kung makabuild tayo ng relationship, ma-recognize natin si Jesus Christ as Lord of our life, nagiging desire na lang natin. Nagiging desire natin. Yun yung nagmamanifest, mga kapatid. Yun yung nakikita kong pagkakaiba, Brother Jimmy. Siguro nakarelate si Brother Jimmy. Tama po, Pastor, yun. Ano? Tama po yun. Para sa akin, Pastor, kapag obligated ang isang tao, mas nakikinig siya doon. Inisip niya na merong nag-uutos sa kanya. Pero kapag desire ng isang tao na gawin yung isang bagay, wala namang mag-uutos sa kanya, tama po ba? Wala kang naririnig na nag-uutos sa'yo. Ibig sabihin, mas malalim yung obligation, mas malalim yung desire kaysa obligation. Kasi kapag sinunod na natin yung ating desire, meaning ito ay gratitude na natin, pagbabalik tanaw sa kabutihan ng Panginoon Diyos sa atin. Hindi yung sasabihin ng Panginoon Diyos, Brother Diyos, binigyan kita ng ganitong bagay. Ang gagawin mo ngayon ay magbabalik ka sa akin. Sa palagay ko mga kapatid, yung utos na magbalik ay hindi na sasabihin sa ating Panginoon Diyos, kundi yun na yung resulta. Yun na yung mas magandang resulta sa atin. Ano po? So, yeah.
Okay. So, nakikita natin dito, Pastor, no, sa Brother Jimmy, dito sa ating pong pag-uusap, sabi nga po dito hindi siya obligation, hindi siya duty, kundi desire. Kasi kung naalala ko yung verse, Pastor, sa 2 Corinthians 5:14, hindi pa ako nagkakamali. Sabi po, for the love of Christ compels us. Mhm. So, kapag si Kristo na pala ang naghahari sa puso natin, nagiging na siya, nagiging out of gratitude, nagmumula na talaga sa puso yung willingness. Hindi ka pinipilit, hindi siya as an obligation, kundi nandoon talaga yung pagpili natin. Yung choice natin nababago, Yes. na yung ating decision na gawin natin kasi hindi dahil sa inutusan tayo ng Diyos, kundi dahil na-build yung love. Yeah. Sabi nga namamagnet tayo ng pag-ibig ni Kristo Kung Amen. namamagnet tayo ng pag-ibig ni Kristo, talaga nandoon ang pagsunod. Nandoon lahat ay gagawin natin para maipaglingkod natin sa ating pong Amen. Panginoon. Mas mararanasan yan ni Brother Josh pag meron na. Amen. Amen. Pastor, Brother Josh, meron po tayong comment. Ano po? Ayan, sige. Alam May pong Elder basahin? May. Ayan, ang sabi po ni Brother May, we can give without loving, but we cannot love without giving. If we truly love God, giving our offering and returning our tithes comes automatically. Yes, amen. Opo. Sabi ng Totoo mga yun mga kabataan. kapatid. Sabi nga po sa mga kabataan, matik na yan. Oo. Yun ay automatic na talaga sa atin na wala nang mag-uutos sa atin dahil yun ay ating pag-ibig na sa Panginoon. Amen. Thank you Desire po, na. Brother May. Desire na. Okay. Thank you po. Ayan. Okay, sabi nga sa Galatians, Brother Jimmy, ituloy ko siguro itong mga presentations, no, Brother Jimmy, no? Tapos Sige, mamaya Pastor. mag-question tayo, no? Kaya sabi dito sa Galatians 5:17, for the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to another, so that you cannot do the things they should do. So, yun mga kapatid. Kaya kapag wala sa atin ng ating Panginoon, hindi natin magagawa kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Wala namang mediocre . Hindi ka pwede maging gitna. 'Di ba? Kapag naging gitna ka, isa lang din yun nandun ka sa kabilang side. Ang gustong sabihin dito mga kapatid, yung spirit, ang flesh, they cannot go together. Alright? So, kung tayo ay nakay Kristo, ang magagawang mga bagay natin ay mga kagustuhan ng ating Panginoon. Contrary to that, of course, yung iba nating pwedeng gawin, okay? Ayan, sabi nga rito, in stewardship, as in Christianity, the person must be what? Sabi kanina Sister Tess, converted to Christ. Ito, sabi nga po ni Tita Chet, kaya nga po, kung mahal natin ang Panginoon, hindi na magiging mahirap o mabigat ang magbigay ng tithes, ng COP, support sa mga church and school projects. Amen. Yes, opo. Kasi response na natin yun No response na natin sa pag-ibig natin sa Panginoon. Hindi lang sa pamamagitan kundi yung mga paglilingkod natin, mga services natin sa ating iglesia. Ayan. So, ano sabi sa 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man be in Christ, ayan na, he is a new creature. He is a good steward. Old things are passed away. Nawawala na yung mga dati. Behold, all things are becoming new. Dati, iba yung kanyang pagkaunawa sa stewardship. Ngayon, nag-steward shift na siya. Why? Kasi si Jesus Christ na ang namumuhay sa kanya, may tama na siyang perspective when it comes to stewardship. Okay? So, ano yung all things have passed away? He is no longer against the will of God. Kung si Jesus Christ ang Lord ng buhay niya, kung si Jesus Christ, kung na-convert na siya mga kapatid, hindi na siya against sa Panginoon. Hindi na issue sa kanya ang pagbibigay. Joy. Hindi na issue, kundi joy na. He is now converted to God. He becomes new creature. He is now acting as God's agent in managing his affair on earth. Alright? Sige, tuloy tayo. Then, mamaya magtanong ulit, Brother Jimmy, tuloy-tuloy lang natin. Magpili ka na lang ng isang pinaka-the best na question. Alright, sabi rito, okay, most problems in our church today are caused by what? Ito yung kanina pinag-uusapan na natin Mga tao na nangangailangang maipanganak na muli. Conversion, mga kapatid.
No, para paikot-ikot tayo dun sa salitang conversion, relationship, di ba? So most of the problem in our church today, not only in the aspect of tithes and offering, lahat na mga kapatid, is that marami pang nangangailangang maipanganak na muli. Diba? If anyone be in Christ, he is a new creation, born again. Okay? The reason is that marami pa nang nangangailangan na sila ay maipanganak na muli, mga kapatid. Yan. So, sabi nga, let's join our hands to guide our children to experience the new birth, to develop passionate relationship with Jesus Christ, and remains in Him if we want them to be like Jesus, which is the ultimate goal of stewardship. What is the ultimate goal of the stewardship? To be like Jesus. Faith racing. Yan. Not fun. Racing. Faith racing, mga kapatid. While they are still young, let's do our responsibility. It is more difficult to train them when they become old. We need to intentional move and commitment to train members of our family and churches to submit and abide for faithful stewardship. Siguro, Brother Jimmy, di ba meron kayong negosyo itong pagtitinda ng yung mga puppies, di ba? Opo. Alin bang mahirap turuan? Yung yung golden retriever na 1 taon na o yung 2 months old na puppy? Medyo sa experience kasi namin, Pastor, at 2 months old, na-out na yung mga tuta eh. Pero ibig sabihin din na lumalaki sa amin. Pero ganun pa man, mas madaling turuan syempre, mga kapatid, yung mga puppy pa lamang. Mas madaling magturo. Although ang golden retriever is highly masyado siyang matalino. Anyways, katulad sa ating pinag-aaral, mga kapatid, ay kumbaga ay ang kaisipan daw ng isang bata, Pastor, ay parang blank slate. Yung wala pang laman na, alam niyo po yung iniikot-ikot na tape, parang ganun. Wala pa siyang laman, ibig sabihin ay lalagyan pa lamang. So mas madali talagang maka-catch up. Unlike doon sa maedad na, marami ng laman, kailangan pang tanggalin yung dati, which is medyo mahirap kasi possible, ma-pride ako, hindi ako pwedeng ganyan. Hindi mo pwedeng salingsingin yung aking nakagawian na. Ito na ako, matanda na, huwag mo naman pakalaman nangyaring ganyan. So, medyo nagiging mahirap or struggle kapag medyo maedad na tuturuan ang isang tao. Unlike sa mga bata. Anyways, kaya si Jesus Christ naman kinumend niya yung karakter ng isang pagiging bata, madaling magpatawad, madaling matuto. Hinahayaan niya na lumapit sa kanya yung mga bata upang matuto rin sa kanya. Amen. Kasi alam niya na doon mag-uumpisa. Ayan. Amen. Ayan. So, Brother Josh, bago tayo tuloy ko lang to. So, during our family and church worship, teach the importance of submitting to Christ and teach them to recognize Jesus as their personal Savior. Yung submission dito to Christ, that is the Lordship of Jesus Christ, di ba? And then, itong dapat ang ituro sa ating mga bata. Kaya pala pinag-usapan natin dito sa education, it starts with our young people, with our children. Okay? Kung gusto natin sila maging mabuting katiwala, pagdating ng panahon, mga kapatid, ngayon pa lang, turuan na sila na maging mabuting katiwala. Hindi lang, mga kapatid, sa aspeto ng pananalapi, kundi sa kanilang sarili, sa kanilang kapwa, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ako, Brother Josh, Brother Jimmy, ang saya ko na makita yung mga bata pa lang naglilingkod na sa church natin. Umaawit, may nagsasermon, no? At yung iba, bata pa lang naglalaan na ng kanilang envelope para sa tithes and offering, no? Dahil naturuan sila ng kanilang mga magulang. Okay? Sabi pa rito, mga kapatid, ayan, teach them to recognize Jesus as the Lord of their life. Teach them to remain in Christ. This is discipleship. Train them to exercise the fruit of the Spirit, which is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, and meekness. So ano pong sabi rito sa education? Stewardship training, especially tithing system is a training. Tama ba? Tithing system. Anong slide number ito? Okay.
Tithing Tithing system system, a training adapted to kill out all narrowing selfishness and to cultivate a breadth and nobility of character. Totoo yun, Brother Josh, no? Yung pagbibigay natin sa Panginoon ng ating sarili, ng ating ikapo, ng ating paglilingkod, pinapatay natin yung selfishness. Pinapatay natin ang self-centeredness upang si Jesus Christ ang laging maitaas. No? Amen. Hindi lang yung pagbibigay ng tithe, mga kapatid, ang nakapapatay ng selfishness, kundi yung pag-o-offer mo as living sacrifice to the Lord. It kills selfishness. Yung paglilingkod mo sa Panginoon na instead, brother Jimmy, brother Josh, may naalala ko, merong isang estudyante ng AUP sa dentistry. Sabi niya, Panginoon, makapasa lang ako sa exam, priority ko ang paglilingkod. Nakapasa siya. Alam niyo mga kapatid, madalas walang tao yung clinic niya kasi andun siya sa medical mission. Amen. Pero hindi siya pinagkukulang ng Panginoon. Amen. No? Nakita niyo yun mga kapatid, pwede siyang kumita ng malaki kasi ando sa clinic eh. Pero kapag inunang pong mga Panginoon, everything will be provided. Ando yung sacrifice mga kapatid. Okay? Sige, tuloy tayo. So what is the necessary to kill out all narrowing selfishness? None can enter heaven whose character is defiled by the foul blood of selfishness. Totoo yan. Sabi sa Christian service, no? Kapag ang ating puso ay punong-puno ng pagiging makasarili, maging hadlang yan upang hindi tayo makapasok sa langit. So ang payo sa atin, I appeal to you, attend immediately to your family, the spirit of materialism. Ano daw yung problema ng tao ngayon? Spirit of materialism is rapidly invading the minds and hearts of our children and our brothers and sisters in the church through the allurements of the riches or material possessions. Ano yung ng kaaway? Yung spirit of materialism, nakafocus sa mga material na bagay kaysa saan? Sa ating Panginoon. Okay? So the directions of the majority is toward materialism, where to earn much money, not to where can they best glorify God. Is it happening? Is it true? Palagay nyo, Brother Josh, Brother Jimmy. Totoo kaya ito? Yung direction ng tao ngayon is yung observation nyo, hindi sa church, sa kabuuan, no? Ito ba yung pino-point out niya? Na majority is toward materialism, where to earn much money, not to where can they best glorify God. Nangyayari, di ba? Nangyayari. Very Nangyayari. po yan, very po yan, tawag doon, relatable ang bawat isa dyan. Kasi kung makikita nyo po ngayon, lagang hinahanap na kurso na kukunin ng anak. Yung may pinakamalaking sahod. Di ba po ganun ang ano? Naalala ko po yung pastor during ng time nung graduate po ako, lagi ko po naririnig sa mga magulang, saan ano yung pinaka in demand ngayon nasa ibang bansa. Yung dati nursing pastor ang ang in demand. Di lahat nag-nursing. So nandoon pastor yung pathway ng marami po sa atin na kung saan may malaki ang opportunity na kumita ng malaki. Nandoon yung mentality ng maraming tao na to the point na medyo nalilimutan natin ano ba yung nararapat na hanap buhay o ano ba yung career path na pwede kong magamit sa ipaglilingkod sa Panginoon. And yun nga po ang maganda po sa atin pong mga schools, pastore, sa mga Adventist schools, kasi though may mga careers, pastor, na nasa nursing, nasa business, nasa education or sa pagtuturo, laging naka-align, pastor, yung Yes. magamit sa serbisyo, sa Amen. paglilingkod sa Panginoon. Hindi siya naka-align na kikita ng malaki or ano pa man sa pang sarili, which is alam naman natin, pastor, na medyo mahirap ang buhay ngayon. Kaya ang naiisip po ng mga magulang is
yung mga anak po natin maging secure, yung kanilang career is maganda ang ano, ang monetary o yung kanilang sweldo is magiging maganda. But kailangan makita natin or ma-assure din natin pala bilang mga magulang, no, na yung path o yung career na kukunin pala ng ating mga kabataan hindi lang magdadala sa kanila na maging sustainable Mm-mm. or maging sufficient financially, Mm-mm. but magamit sa paglilingkod Yes. sa Panginoon, sa Amen. misyon ng ating Oo. Panginoon. Kaya Brother Josh, nakikita naman natin kahit paano yung trend. Nagkakaroon na ng kumbaga tamang pananaw yung marami na ay ito ipapakuha ko sa anak ko kasi dito siya makapaglilingkod sa Panginoon. O anak, mag-nursing ka para maging missionary nurse ka sa ganitong lugar. I think God will provide. O anak, mag-teacher ka para mapamaturuan mo yung mga nangangailangan. Yung mga parang ganong mindset mga kapatid, no? At ako'y naniniwala magbabago yung mindset. Na kukunin natin tong course na to not to earn something but to glorify God. And when you glorify God, in return, you will be blessed. Pagpapalain ka rin naman ng ating Panginoon. Basta unahin natin siya. Okay? Ayan. Yes, Pastor. So, Pastor, karagdagan sige, lang Brother dun po Jimmy. sorry. Sige, Karagdagan Brother lang po dun sa tanong niyo na po. Siguro ma-illustrate ko yung inyong katanungan sa dalawang word which is wants and needs. Of course, yung needs po natin ay syempre kailangan natin ng sasakyan, kailangan natin ng cellphone, kailangan natin ng mga bagay na nagagamit natin sa pagpapadali ng proseso ng ating buhay. Ano po? Pero kapag once na siya, palagay ko mga kapatid, misdirection na yung mga bagay na wants natin. Misdirections of money, misdirections of time, misdirections of your health. Sa palagay ko mga kapatid ay maging maingat po tayo doon sapagkat ang Panginoon Diyos naman nagpanukala naman siya sa atin na hindi na niya tayo pababayaan sa araw na 'to, eh. Pero kung sosobra po yung ating hangarin sa pang-araw-araw, sa palagay ko po ay misdirection na po 'yon ng kalooban ng ating Panginoon o ng mga Yeah. pagpapalang pinagkaloob sa atin kapag once na Tama. po natin talaga nangyayari. Yes. And Pastor, may comment po si Ay, si Elder May. Elder May. Sabi po dito, sa pagpili ng career, dapat ang pangunahing iniisip ay kung mapapalapit ba tayo sa Panginoon sa karerang ating iniisip. Yes. Regardless of profession, as long as we are bringing Christ at the center of what we are doing, hindi magiging issue kung ano ang career na ating pipiliin. Praise Amen. the Lord. Yun po mga kapatid ang dapat naging mindset natin, no? At actually, we are learning mga kapatid. We are learning. Siguro, ito yung ating kaisipan dati, but now nakikita natin. Yung sinabi rin ni Elder May, yung mga prinsipyo na pinag-usapan natin dito, no? Regardless of profession, sabi nga niya, as long as we are bringing Christ at the center of that profession na kukunin mo mga kapatid, hindi magiging issue kung ano yung mga course mong kukunin. Kasi ang inuna mo, sino? Si Jesus Christ. Ayan. Ayan. Kaya anong dapat natin gawin bilang mga magulang? Sabi nga rito, friends, let's make our home a training center for stewardship. Brother Josh, ang training center pala ay ang tahanan. Kaya mga magulang na narito, no, sa ating mga kapatid, always remember that our home should be a training center for stewardship, and let's make ourselves available, faithful steward, teacher for the best interest of our family. Sinong teacher? Brother Josh? Mga magulang po. Mga magulang talaga. Oo, yan. Mga magulang, mga kapatid. So, yan. Success in stewardship depends upon the spiritual health of a steward. Okay? So, yung success nakadepende talaga sa katiwala kung gaano siya kalusog sa kanyang spirituality, mga kapatid. The center of life of steward is Christ. Yun, doon sa comment ni Elder May. Because of the gospel, he submitted himself to Christ and recognize him as his Lord and Savior. Ito na yung last slide natin, mga kapatid. He remained in Christ and the Holy Spirit is molding him to be like his Creator. See, nakita niyo yung point ng stewardship? To receive the gift of giving and spirit of faithful service to others. He no longer feels obligated to obey. O yan, ano daw? He no longer feels what? Obligated to obey, but rather he feels what? Desire to obey. All right, praise the Lord. Ayan, so yun mga kapatid, no?
kung bakit mahalaga na pinag-uusapan natin ang stewardship at ang magandang pag-uumpisa nito ay sa ating mga anak. Pero of course, sa ating mga adult na hindi pa naman huli, no? As long as open ang ating puso sa pagbabago, sabi nga ni David, create in me a clean heart, O God, and restore a steadfast spirit within me. And restore to me the joy of your salvation. Just open your heart and let God restore, transform it, mga kapatid. Be transformed by the renewing of our minds. Yung renewing of their minds sa Romans, that is changing our desire. Right? From worldly desire to desire sa mga bagay na spiritual. Yan. Kaya, we pray. We should pray. Yun ang kinakailangan natin. Yan. Amen. So, in everything you do, sabi ni Sister Tess, put God first. He will lead you the way. Amen. Yes, amen. Yan, baka, Brother Joss, baka may mga karagdagan ka sa kabuuan ng ating mga naging discussion ngayon. So, dito Pastor and Brother Jimmy, nakita natin yung importance. Sabi nga natin maaaring iniisip natin before, bakit ba natin kailangan pag-aralan ng stewardship? Ano lang naman yan, programa lang naman ng church yan. Yun nga. Mga kapatid, dito natin nakita yung halaga ng stewardship because sabi nga po natin, it is not about giving, it is about living. Ang tanong, sino na po ba ang namumuhay sa ating puso? Si Kristo na ba o ang ating pong sarili? Yan po yung challenge sa atin bilang mga katiwala ng Panginoon. And nakita po natin dito mga kapatid, yung kahalagahan na maging intentional tayo. In what way? Intentional tayo sa ating pong pagpili na in every day pala, kailangan una natin tatanungin ng Panginoon kasi siya ang partner natin. Lord, tama ba yung aking ginagawa? Tama ba yung pagmamanage ko sa ganitong aspeto ng aking buhay? And let God, pagtiwalaan natin ng Panginoon na i-guide niya tayo sa lahat ng bagay. And especially, pangalawang punto rin, intentional na number one, intentional dapat na hingi natin ang guidance ng Panginoon kasi siya ang ating partner. Pangalawa, maging intentional din tayo sa pag-disciple ng ating pong tahanan. Sabi nga po, di ba, isa po sa nabigyang pansin, Pastor, no? Gawin nating stewardship training center ang ating pong mga kanya-kanyang tahanan. And maaaring tanongin natin, ano yung pwede kong ituro sa aking anak, sa aking pamilya. Mga kapatid, sama-sama tayo dito, magtalakayan tayo sa Stewardship Podcast. Magiging, naniniwala ako na makakatulong yung mga ganito pong mga pagtalakay natin, na kahit tayo po ay nasa kanya-kanyang mga bahay, tayo po ay nagpapalakasan sa ating pong pagkaunawa bilang mga katiwala ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yan. Si Brother Jimmy, baka may gusto i-share si Brother Jimmy. Ayan, halos nabanggit na po natin lahat mga kapatid, yung ating yung kahalagahan o yung significance ng ating pinag-aaralan. Siguro para sa akin, Pastor, ang significance nito ay yung mas mapalapit pa tayo sa katotohanan. Ang actually doon sa pinagkaloob ni Pastor na tanong ay yung huling tanong po doon ay papaano, how does the Holy Spirit mold a steward to become like Christ? Ano po? Pinag-usapan natin kanya dito na i-emulate natin yung buhay at karakter ni Jesus Christ, pero paano tumutulong ang Holy Spirit? Sa palagi ko mga kapatid, kasama Pastor, ito para sa akin, sa palagi ko, Pastor, kasama yung pagiging steward, good steward sa process of sanctification. So yes. Oo. Sa palagi, Pastor, bilong po yun eh. And of course, sino po ba yung nagsasanctify sa bawat isa sa atin? Yun po ay gawain ng Holy Spirit, mga kapatid. Yes. Amen. At let us always listen to the still small voice ba? Ayun yung right term. That whispers in our ears na kapag tayo ay na lahat ng napag-aralan natin, yung unang topic natin hanggang sa ngayon, ay let the Holy Spirit reminds us always. And kapag tayo ni-remind, let us not harden our heart para tayo ay patuloy na maging masanctify or everyday ay mabago sa tulong ng Panginoon Diyos. So, personally, nagpapasalamat po ako at yun po yung naging kahalagahan sa akin ng pag-aaral ngayong gabi. Ayan. Sabi po ni Sir Tess,
let us be intentional and missional as well. Ayan. Amen. Amen. Intentional po yung ating gagawin sa araw-araw. Ayan. Ang ano nga po natin sa Malolo Stewardship Ministry, ang hashtag natin, #missional steward. Amen. So, yan ang pinaka-ano po natin, yan po yung pinaka-path na gusto pong patunguhan ng ating pong ministry na hindi lang tayo makitang tapat sa loob ng tahanan, sa loob ng church, kundi maging ano rin tayo, maging intentional at maging missional na iabot natin yung pag-ibig ng ating Panginoon sa kapwa sa pamamagitan ng pagiging tapat na katiwala. Yan. Sabi nga po ni Sister Tess, God's holy educating spirit is in His Word. Christ object lesson. So makikita natin ang kahalagahan na makita natin yung prinsipyo po, Pastor and Brother Jimmy, sa pagiging katiwala, kailangan rooted and biblically founded yung ating pagkaalam. Sapagkat kapag alam po pala natin, Pastor, ang stewardship na panukala ng Panginoon, lahat ng aspeto magbabago. Yes, yes. Talaga. At yung transformation na yun yung hinihingi, hindi nga hinihingi eh. Yun yung gustong makita ng Panginoon sa bawat sa atin. It's not a requirement, kundi yun yung talagang nasa ng Diyos, yung desire niya na ang lahat tayo is matransform sa karakter ng ating Panginoong Jesus. Wow. Amen. Amen. Yan. Sa mga kapatid, sana marami po kayo natutunan sa gabing ito. Gustong-gusto pa po namin magsalita. Gusto-gusto pa namin mag-share. Pero syempre, yung ating oras ay medyo talagang nagdudumali rin, mga kapatid. Pero, Brother Josh, sa Sunday, di ba? Tama, no? Sunday? Yes po, meron po rin tayong Sunday. pagtalakay. Kasi mas lalo pa po natin bibigyan ng pansin, no? Yung pagiging katiwala natin, especially ang ating po magiging topic doon, kung di pa ako nagkakamali, Pastor. Ayan. Tingnan po natin. Asan po ba yan? Okay. Tanda lang po Ang ating pong pagtalakay, mga kapatid, ay mas lalo po nating bibigyan ng pansin yung tinatawag po nating, ayan, ang topic po natin next, is it's all about Jesus. Ayan. Yan ang mga gusto po natin topic. Makita natin yung Panginoong Jesus sa ating pong mga buhay bilang katiwala ng ating Panginoon. And we are hoping na mas marami pa pong mga kapatid ang maka-join sa ating pong pag-aaral, and hopefully next episode natin, marinig na rin po natin yung kanila pong mga tinig sa ating pong live para Yes. mas lalo po tayong magkaroon ng engagement at ang bawat isa po sa atin ay maging kabahagi ng ating pong programa. Nakaready na nga, Brother Josh Wala lang tumawag. Pero okay lang. Susunod, mga kapatid, Looking huwag kayong forward ganito. po. Looking forward. Oo. Alright. Okay. Oh, yan. Sige, Brother Jimmy. Diyan po nagtatapos yung ating discussion, and meron pa po ba tayong ipapanoorin o Yung closing song natin. No? Pero closing song na lang? mag-pray na tayo, no, Brother Josh, then yung songs, and then yung na natin. Tuloy-tuloy na. Okay. Amen. Alright. So, sino mag-pray pala? So, tayo po ipanguna ni Pastor. Ating closing prayer. Yan. So, mga kapatid, muli, huwag po kayong mawawala sa third episode natin ngayong Sunday. Same time, mga kapatid ko. Ayan, i-share natin and i-like, and you can also visit the YouTube channel ng ating Stewardship Podcast na po. At inulit po namin, kapag yun ay makaabot ng 100 subscriber, automatic may ila-live na rin natin yung live po natin dito. Kasi sa Facebook, medyo 30 days na wawala yung live, pero pag sa YouTube, mga kapatid, andun lang yun at babalik-balikan natin. Okay, tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. Panginoon, sa gabing ito, pinapasalamatan namin kayo sa biyaya at pagpapala, sa kaalaman at katalinuhan namin natanggap, sa kaalaman patungkol sa pagiging mabuting katiwala. Nakita po namin ngayon ang kahalagahan ng pag-aaral po ng stewardship. Tulungan kami, Panginoon, na mas lalo pang lumalim ang aming relasyon sa iyo, at tulungan niyo po kami na kayo po ang maging Panginoon ng aming buhay upang magawa namin ang aming mga tungkulin po sa inyo at mapapurihan po kayo sa Espiritu at katotohanan.
Sabing ito, magpapahinga po kami. Ang ang mga anghel ang maging patnubay namin, babigyan kami ng mga gandang kapahingahan upang bukas malakas ang aming mga pangatawang pupuri at muling gagawa sa inyong bukirin. Patubayan niyo po ang bawat isa, ang aming mga kapatid, ang aming mga kaibigan na nakinig, at ang aking mga kasama, si Brother Josh at si Brother Jimmy. Ang pagpapala nawa ng Banal na Espiritu ang aming maranasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. Yan. So, punta po tayo sa ating song, ang Katiwalang Tapat. Siya nga pala, Brother Josh, puro J pala tayo, no? 3J. Oo nga, no? Alright, sa mga kapatid, bye-bye po. Mag-ingat po kayo. Good night, Ayan. everyone. Good night, everyone po, and God bless you all. Okay? Kapag kay Kristo tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras, damang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikapot, handog, talento at dunong, gamitin sa misyon upang ito ay sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagaganin natin mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siyang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya'y itaas. Where dwells the God of love. It is my dream that I will stand in the promised land.